23 bahagi ng lumubog na barko sa Oriental Mindoro ang pinagmumulan ng oil spill base sa survey ng Remotely Operated Vehicle o ROV mula Japan. May report si Cedric Castillo. Pangingisda ang tanging alam na hanap buhay ni Randy. Pero natigil yan dahil sa pagtagas ng langis mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Masakit talaga, sir, at gawa ng yung may graduate na akong college. Sa hirap ng buhay, may nakawan na raw sa palengke sa Bayan ng Pola. Wala man po dito nagnanakaw, kami po tiwalang-tiwala dito. Pinaigting na raw ng pulisya ang pagbabantay. Bilang tulong sa mga apektado ng oil spill, mahigit 17,000 pamilya sa Oriental Mindoro ang sumasailalim sa Cash for Work program. Ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa 9 na bayan sa Oriental Mindoro na isinailalim sa state of calamity. Sa pagsusuri gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa Japan, nakitang labis na napinsala ang harapan ng barko. Nakitaan daw ng leakage o tagas ang 23 bahagi ng barko. No findings of oil leaks from the fuel service tanks, meaning, yan yung sinasabi namin, no? Yung pangkonsumo ng barko. There was no presence of seepage of marine diesel oil. Assumption, yung unang lumabas, ito yung laman ng tangke na ginagamit for the transportation. Ngayon, ang naglilik na andito na sa 8 tanker. Pinag-aaralan kung paano makukuha ang hindi bababa sa 800,000 litro ng industrial fuel na karga ng barko. Hindi na raw pwedeng palutangin ang barko dahil posible raw na mabiyak ito at lumala pa ang sitwasyon. 3 proseso ang tinitingnan ng mga consultant ng may-ari ng barko na RDC Rail Marine Services. Ang bagging o pagsalo ng langis mula sa tumatagas na bahagi gamit ang espesyal na material na sasabayan ng patching o pagtapal sa mga tagas habang inihahanda ang mabusisi raw na proseso ng pag-extract sa langis. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News.